Okay, hello class. Ito yung recordings natin for the first day of our social media marketing training. So, welcome to social media marketing, and I'm your coach for this uh, almost 6 days training. Ito yung mga topics na itatakel natin. So, the introduction, what is social media marketing? Actually, baka mas dumami pa yan, marami pa akong mga i-insert sa ating um, mga topics, sa mga upcoming topics natin. Tapos guys, ito yung um, about me, my story on how I become a freelancer or a social media freelance. So I started to ship my career last 2020. So from working as a working as a medical field or medical team leader. So no pandemic, nag-shift ako at nakapag-decide na lumipat na sa work from home pero hindi gano'n kabilis na naging social media manager ako. So nag-aral muna ako. So nag-enroll din ako sa mga online courses. So nag-try ako ng iba't ibang mga online online classes or at saka iba't ibang klase ng mga nag-upgrade ako ng mga skills and enhance ko yung mga niche ko. So, from BA, graphic designer, Facebook ads manager, and then naging social media manager ako. So, it is also possible for you guys na makita nyo rin kung ano yung calling nyo or kung ano yung gusto nyo. Siyempre, hindi mo kaagad-agad makikita yon unless you need to try first. Okay, and then words of inspiration. So, yan nga, don't be afraid to get creative and experiment with your marketing. Ang marketing nga, kaya tinatawag tayo social media strategies. Yung ibang term nila sa atin kasi meron kanya-kanyang strategy ang bawat isa sa atin. Kumbaga, hindi tayo pare-pareho. Kumbaga, pag nagluluto ka, hindi pare-pareho yung mga ingredients na ginagamit natin minsan or yung way. Parang ganun din si marketing. May kanya-kanya, kanyang style. Next is what is social media marketing? So guys, social media marketing is the practice of using social media platforms to connect with your audience, build your brand, increase sales, and drive website traffic by creating and sharing engaging content, interacting with followers, and potentially running paid ads, advertising campaigns. So, si social media malawak siya, guys. Marami siya actually. Pag sinabing social media, andyan din yung under siya ng Facebook Ads Manager. Yun yung mga nagra-run ng paid ads advertising. Um, meron din namang mga uh, gumagawa lang ng social media content creator or minsan merong pag pumapasok ang social media, andyan yung mga, dapat marunong kang gumawa ng mga designs, marunong kang mag-edit ng video, marunong kang marunong kang ng copywriting, and alam mo ang kumbaga ang difference ng bawat platform sa social media. Ang social media marami yan, actually 25 sila. Pero mostly pinakagamit na gamit is usually nasa mga 7 to 9 na social media platforms. Ayan sila, yung mga sinasabi ko sa inyong gamit na gamit ng mga social media platforms. So, yun yung mga social media platforms natin kung saan nagko-connect yung mga audience natin, ini-increase yung brand awareness, and usually kasama na doon ang paglago ng mga business natin. Kasi most of the time ngayon, ang mga tao like us, nakikita natin ang lahat sa social media, di ba? So, how did you find me guys, di ba? Sa social media, usually sa Facebook, right? Doon nyo ako nakita, kaya nakapag-enroll or naka-join kayo doon sa free class natin. The next
And then social media also has a goals. Ang goals natin minsan, bakit sila nagjo-join ng social media, 'di ba? May mga kanya-kanyang reason. Minsan may goals po tayo na sinusunod. Minsan, 'pag in-interview po kayo ng mga clients niyo, for example, in the coming future na, ma-hire kayo, tanungin niyo kung anong goals po ng client ninyo. Minsan, puwede niyo rin po silang sabihan na mismong kayo, 'pag nakita mo ang kanilang social media page nila. Yung mga platforms nila. Minsan may mga startup business po tayo na minsan makikita mo nasa mga 100 lang, 300 or 500 lang ang page, followers, tsaka likes nila. 'Pag gano'n, kailangan po natin i-increase ang kanilang brand awareness. So, do'n tayo mag-i-start. Brand awareness means like increased visibility and recognition of your brand. Ipapakilala mo 'yon. Kumbaga, example sa mga product na beauty product ganyan bago sila, lagi mong ipo-post about, like awareness na ang product namin is ganito, ang product namin is ganyan, may mga deals kami ganito, or may mga, upcoming kami mga giveaways. Gano'n na. Tapos ang ginagamit na ko CTA or yung call to action sa mga brand awareness sa mga ganyan is like yung, follow us or, like our page gano'n or save this for later gano'n or, share our post gano'n. Gano'n ang mga ginagamit na CTA sa mga brand awareness. Next naman is the engagement. Engagement means, build relationship with your audience through interactions and discussions. Dito na pumapasok yung mga like building communities. May mga communities or yung mga tinatawag nating groups. Minsan gumagawa ng groups ang ibang mga business owners para makilala rin nila yung mga or ma-promote yung mga products nila. Doon, halimbawa, example, mommies, about sa group na newly mommies or first time mommies, ganyan. Um, Syempre, pag yung business mo is about maternity products or maternal products or mga baby products, ganyan, na ipopromote mo yung mga business mo sa ganon. So, yun yung sinasabi nilang build relationship with your audience through interactions. Yun yung engagement. Lead generation naman, drive traffic to your website and encourage potential customers to take action. Isang sample niyan guys or class is yung ads ko, yung 'di ba nag-sign up kayo, nag-fill out kayo ng form. Yun yung mga tinatawag nilang lead generation. Lead generation is like puwede mong kuhanin ang information ng isang tao or puwede mo silang padiretsuhin going to your website para mag-fill up, para makuha mo yung information mo and in the future puwede mong gawing ano yon, kumbaga i-convert mo yon into sales. So, ayun yung lead generation and sales, yun nga, siyempre 'pag makakuha ka na ng mga like yung mga sinasabi kong lead generation or yung mga forms ganyan, iko-convert mo yun into sales and in the future yung mga sales na yun siyempre, iingatan mo yan, um, the example bumili sila sa iyo or enroll sila o gumamit sila ng mga services mo, nakita nilang maayos ang services mo, makita nilang maayos ang mga products mo, maganda yan, puwede ka nilang i-recommend sa ibang like friends, families, and relatives nila. Next is the benefits of social media marketing. Maraming actually benefits ng social media marketing. Unang-una, yun nga, um, sales, builds community, um, puwede kang mag-build ng like, relationship with your clients or your customers, or puwede ka ring gumawa ng promote ng mga products mo, puwede ka rin mag-promote ng mga events, deals, tsaka news. Yung mga na live selling ginagamit din ng social media. Yung mga naghahanap ng mga like marketplace, 'di ba minsan naghahanap tayo dun, yun, social media rin ang ginagamit ng mga yon. So, marami pong gamit actually ang social media marketing. So, kaya ang lahat po ng company ngayon kahit small, big companies, naghahanap ng mga social media managers or management po. And identify your target audience. 'Pag social media manager ka, ina-identify mo rin yung mga clients mo, hindi lang kahit sino. Example, um, real estate, yung mga
house and lot, mga ganyang properties. 'Pag, gano'n ang targets mo, hindi ka magre-reach out sa mga example, sa mga kids or sa mga teenagers kasi hindi pa sila interested sa mga real estate or sa mga properties. 'Pag gano'n, ang papasukin mo diyan is like example, yung tatlong 'yan puwede mong gamitin to demographics. Demographics, it's like, employees, employers, or, um puwede mo sabihin mga company, businesses, entrepreneurs, ganyan. Do'n yung tatargetin mong demographic. Ang interest naman, people, like example, people who is looking for a property, people is looking for a people or audiences who are looking for a house and lot or house, gano'n. Ang behaviors naman is like, sample is, like example, newlyweds. 'Pag newlywed ang isang couple, maghahanap yan ng bahay o titirhan, 'di ba? Yun yung behavior. Or example, yung mga puwede mo ring targetin sa behavior is like yung mga, ah, ah, parents with, age like 30 to 50 years old, or kaya naman targetin mo diyan is yung mga, ah, Pilipino, example sa ibang bansa, Filipino who are living in America, ganyan. Yun yung mga behaviors. So, siguro sa mga advanced training or sa mga susunod na ano natin, puwede ko ring ituro yung mga difference ng demographics, interest, and behaviors na 'yan. Medyo ano po kasi 'yan, advanced na ang training na 'to, para hindi kayo masyadong ma-overwhelm. Next, choose the right social media channels. Hindi po lahat ng social media channels kailangan ipo-post mo dun ang iyong ads. Minsan po, like example, meron akong client, gusto lang niya Facebook and Instagram. Kasi yung, business niya hindi siya kumbaga parang related sa Pinterest, sa LinkedIn, sa Twitter, or sa Thread, or sa YouTube. So, may mga kanya-kanyang difference din na minsan naman ayaw naman ng isang client ng Facebook and Instagram, gusto lang niya Pinterest and LinkedIn, gano'n. Or minsan naman gusto lang ng isang client is YouTube or TikTok, gano'n. So, ito yung mga differences nila. Facebook, social media marketing can lead to increased website traffic and sales by showcasing products, services, and engaging with potential customers. Ang business use naman ito, example si client mo, businesses can create pages to connect with customers, run target ads, and build brand awareness. Instagram naman, ang US actually, more on Instagram sila. Instagram, more on sharing photos, short videos, building a visual presence, and engaging with the younger, more visually oriented audiences. So, kung mapapansin nyo guys, sa Instagram, wala kayong makikita medyo mga senior or medyo mga nasa mga 50 years old and above. Meron din naman siguro mga ilan-ilan, pero mostly, ang mga nag-i-Instagram is mga young and professional ay yung mga teens, ganyan. Ang business use ni Instagram is ideal for businesses that rely on visual content like fashion, travel, design to showcase products and services. Next is LinkedIn. Ang LinkedIn's class mostly sa mga professional networking to like mga B2B. Professional networking, career development, and connecting with industry professionals. So, marami ring nag-hire ng mga work from home job dito sa LinkedIn. Siguro guys, you need to create this. Next time, ituturuan ko kayo paano gumawa ng LinkedIn profile ha. Meron ding mga ibang nagre-reach out diyan, or 'pag meron kayong LinkedIn account, actually laging may nagpa-pop up sa mga email niyo na like naghahanap sila ng mga social media manager na ganito. Laging nag-aano yun everyday, makaka-receive kayo siguro mga 10 to 20 notification. So, business use for LinkedIn is ideal for B2B, lead generation, building professional relationship, and promoting business content to a professional audience. Next is Pinterest. Pinterest is a visual discovery and inspiration
idea sharing, and product cataloging. Dito pumapasok yung mga vlogs, mga class ha. Maraming vlogs diyan. So usually, ang Pinterest meron ding mga iba na Pinterest marketing lang. Medyo ano rin ang Pinterest, kung sa advanced na training. Siguro 'pag nag-intern kayo tuturuan ko kayo kung ano ang gamit ng Pinterest as a social media marketing 'no. Business use nito is visual marketing, driving traffic to product pages, and inspiring customers with ideas and products. Pakikitaan ko kayo ng sample diyan, sa mga susunod na, training natin. YouTube. YouTube is a video sharing, entertainment, and informational dissemination. Ang business use nito, video marketing, product demonstration, tutorial, and building a brand presence through a long-form content. Long-form content means is yung mga umaabot ng mga 30 minutes na mga video, ganyan. Kasi ang Reels is yun ang tinatawag nilang short form content kasi nasa mga 60 seconds lang siya or 1 minute. So, si YouTube, kaya niya magbigay ng long form content o yung mga umabot ng 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. TikTok. TikTok is a short form video creation and sharing trends and entertainment. Business use niya, viral marketing, engaging with a younger audience, and showcasing products and services in a fun and creative way. Kung kayo ay magaling na video, magaling kayo mag-edit ng video, creative kayo sa paggawa ng mga reels, ganyan, mga engaging video, TikTok is the best platform para makakuha kayo ng mga um, yan nga, yung mga customers or makakuha kayo ng mga magandang brand awareness. Actually, maganda ang TikTok. Maganda ang ano ng TikTok kasi usually for mga young and teens, mid-age, marami ang nanonood sa TikTok. So guys, and then what is a social media management tool? Okay, class. Actually, itong topic na 'to, natin 'to sa second day natin, which is that will be on Monday, 6 PM. So, class, see you on Monday, 6 PM. Pag-aaralan natin kung ano yung mga social media management tools na 'yan. Importanteng-importante 'to guys, parang magkaroon kayo ng, um, overview, tsaka magkaroon kayo ng flow or para alam niyo kung paano mag-start as a social media marketing. Kasi may mga tools na ginagamit tayo, hindi lang basta social media ka lang, ganyan. Actually, marami 'yan. Kung gusto mong mapadali ang trabaho mo, ito ang kailangan natin. Okay, class? Um, Thank you and see you on second day, Monday, 6 PM. Thank you.